Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasamang sangkot sa kasong pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. balik serbisyo na. Commission on Human Rights at ilang mambabatas dismayado sa reinstatement order ng Pangulo. Panibagong insidente ng sablay na airstrike sa Marawi, iniimbestigahan na ng militar. Ayuda sa mga kaanak ng mga sundalong nasawi at nasugatan dahil sa aksidente, tiniyak ng Malacanang. AFP at PNP magsusumiti na ng position paper kaugnay ng martial law sa Mindanao. Lawak ng saklaw ng batas militar, posible umanong mabago. Governor Amy Marcos idinulog na sa Korte Suprema ang kaso ng Ilocos 6. Proteksyon sa umano'y pagbabanta sa kanya ni Congressman Rodolfo Fariñas, hiniling din. Bilang ng mga nasugatan sa malakas na lindol sa Leyte nadagdagan pa. Halaga ng pinsala umabot na sa mahigit 100 milyong piso. Mahuhuling mga kolorom na Transport Network Vehicle Service, tatanggalan ng prangkisa at iba-blacklist ng LTFRB. COMELEC itutuloy na ang pag-iimprenta ng balota kahit wala pang desisyon ng Kongreso sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Una sa ating mga balita. Balik serbisyo na si Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasama nito matapos ang kanilang suspension kaugnay ng kasong pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Mon Hocson. Nakabalik na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group si Police Superintendent Marvin Marcos. Pamumunuan niya ang CIDG Region 12 habang ang 18 sa kanyang mga tauhan ay ide-deploy sa CIDG 12 at sa Central Visayas. Ang reinstatement sa grupo ni Marcos ay sa utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanilang suspensyon. Ang grupo ni Marcos ang nag-operate sa Baybay Sub-Provincial Jail kung saan napatay ang nakakulong na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at isa pang inmate. Ikinadismaya ng ilang mambabatas ang desisyong ito ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Bam Aquino na pagbaliwala ito sa umiiral na batas at pagpapalakas sa kultura ng karahasan. Naniniwala naman si Senator Grace Poe na makakasira sa imahe ng PNP ang reinstatement kina Marcos at hindi sila kailangan ng institusyon para makaganap ng tungkulin. Si Senator Panfilo Lacson naman nais pa-imbestigahan sa Senado ang issue. Sinabi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na hindi nangangahulugang ligtas na sa parusa sina Marcos ngayong nakabalik na sila sa serbisyo. Pinakita mo natin na gumana yung justice system natin, di ba? Tumatakbo. That's normal. Kung yung drug pusher o drug lord may kiniklaim sila na due process, bakit hindi natin pwede ibigay doon sa pulis? Paliwanag ni De La Rosa, cleared na si Marcos sa administrative case kaya nakabalik sa pwesto pero kailangan pa rin itong harapin ang homicide case sa DOJ. Hindi man ako nag-decide noon. Ha? May investigation man na dinaanan, yung criminal from murder binaba sa homicide, DOJ ang nag-decide noon. Ang hiling ni PNP Chief Ronald De La Rosa kay Superintendent Marvin Marcos, magtrabaho ito ng mabuti at maayos at ipakita na isa siyang matinong pulis matapos ang pagkakasangkot nito sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kinwestiyon din ng ilang senador ang naging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo si Superintendent Marvin Marcos. Ayon kay Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, nakababahala ang naturang hakbang lalo't lumabas sa investigasyon ng NBI at Senado na isang kaso ng murder ang nangyari. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, hindi maganda ang implikasyon ng pagka-reinstate sa grupo ni Marcos. Napamura naman si Senator Panfilo Lacson sa hakbang na ibalik sa serbisyo si Marcos. Sinabi naman ni Senator Antonio Trillanes na hindi lamang pinakawala ng Pangulo ang mga mamamatay tao,
Binigyan pa ito uli ng tsapa at baril upang muling gumawa ng krimen dahil sa takot na baka magsalita ang mga ito at ituro siyang may kaugnayan sa Espinosa murder. Nagpahayag rin ng pagkadismaya ang Commission on Human Rights sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Nirerespeto natin yung prerogative ng executive sa mga ganitong usapin. Kaya lang, gayon pa man, dismayado yung komisyon dito sa hakbang na ito dahil yung mensahe niya ay hindi nananatili yung pagtalima sa rule of law. Posibleng magdulot ng negatibong epekto sa isip ng publiko ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo si Superintendent Marvin Marcos. Ayon kay Commission on Human Rights spokesperson Jacqueline De Guia, maaari itong magbigay ng konotasyon na makakalusot sa pananagutan ang mga pulis na nasangkot sa pamamaslang ng mga drug suspect. Ito ay nagko-contribute sa culture of impunity. Nagkakaroon rin syempre ng takot at pag-aalinlangan ng publiko na kapag sila naman ay naging biktima o nalagay sa parehong sitwasyon ay hindi sila makakamit ng hustisya. Ilang ulit nang sinabi ni Pangulong Duterte na poprotektahan niya ang mga pulis na mahaharap sa reklamo dahil sa pagtupad lamang sa kanilang tungkulin. Sa kaso ni na Superintendent Marcos, naniniwala ang Pangulo na walang kasalanan ang mga ito sa pagpatay sa dating alkalde ng Albuera, Leyte, kaya dapat na itong maibalik sa serbisyo. Give me a good reason why I should not protect government men, security forces and all. Pero mga human rights magsabi, inhuman. I have to protect the humans before I can even think of doing what for the inhuman. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na angkop na maibalik si Marcos sa pwesto. Gayunpaman, ipinauubayan na nito sa PNP Internal Affairs Service ang pagpapaliwanag sa desisyong ibalik na sa pwesto si Marcos at iba pang kasamahan nito. Sinabi rin ng palasyo na maaari namang iapela ang issue sa National Police Commission. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iniakyat na ng kampo ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa Korte Suprema ang usapin sa tinaguriang Ilocos 6. Humihingi rin si Marcos ng proteksyon mula sa mga pagbabanta umano ni Congressman Rudy Fariñas. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Dumulog na sa Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Imee Marcos kaugnay ng pagpapakulong ng Kamara sa tinaguriang Ilocos 6. Halos 2 buwan nang nakaditine ang 6 na empleyado ng provincial government na tumangging magsalita sa pagdinig ng Kamara sa umano'y anomalya sa 66 million pesos na pondo. Ayon kay Marcos, nais niyang dumalo sa susunod na pagdinig sa July 25 pero marami ang nagsasabing iipitin lamang siya bukod pa sa bantang ipakukulong din siya ng House Committee. Pinagpipilitan kong pumunta. Subalit yun nga, maraming ang nagsasabi na don't attend. I-boycott dahil hindi patag ang laban sa Kongreso. Sa inihaing petisyon sa SC, hinihiling nila na palayain ang Ilocos 6 at patigilin ang pagdinig ng Kamara. Humihingi rin ng proteksyon si Marcos mula sa Korte dahil sa mga pagbabanta umano ni Congressman Rudy Fariñas. Hinihingi po natin dito na pigilan po ang hindi makatarungang pag-conduct ng kanilang investigasyon na ngayon ay hindi na lang investigasyon kung hindi inquisition na po. Tinutugis na po ang mga testigo. Tinutugis na po at tinatakot po si Governor Imee. Muli ring sinabi ni Marcos na away politika lamang ang dahilan ng lahat. Dati anyang kapartido si Fariñas at kasama pa noon sa pamamahagi ng kinukwestyong mga bus, multicab at mini truck. Mismong anak at pamangkin ng kongresista na mga kapitan sa Lawag City, humingi rin umano ng mini truck. Rudy Cesar G. Fariñas II, anak ni Congressman Fariñas. Pati siya nagre-request ng multicab, ng mini truck. Nung pinamigay yung mga mini truck, sino yung tumataginting na konsorte ko dito? Kundi naman si Congressman Fariñas. Kasama ko sa pamimigay, kasama ko kasi One Ilocos Norte pa kami noon. Ngayon, iba na ang usapin dahil sa matinding politika.
Pasado umano sa COA ang pagbili sa mahigit 100 mini truck at multicab. Ang kinukwestiyong cash advance ng probinsya, pinambayad umano sa supplier. Yung cash advance is a legal mode of payment. Hindi ibig sabihin pag inang cash, ibubulsa. Lahat ng cash advance ay fully liquidated. Walang unliquidated cash advance, walang ghost project. Sa ngayon, wala pang pahayag si Congressman Fariñas tungkol dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Nagpulong kahapon ng mga kinatawan ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang pag-usapan ng posibilidad ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Monokson. Bukas ay posibleng isumiti na ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang position paper hinggil sa planong extension ng martial law. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, maaaring irekomenda nila sa Pangulo ang lawak ng masasaklaw ng batas militar. Baka mabawasan siguro. Mabawasan. Nag-uusap kami, baka mabawasan or buong Mindanao pa rin. Depende na, mag-usapan. Hindi naman masabi ni De La Rosa kung ilang araw ang kanilang irerekomendang extension. Ang sinigurado lang aniya ay nakasaad sa kanilang position paper ang mga dahilan kung bakit kailangang palawigin ito. Isa na rito ay ang panibagong banta sa seguridad na namonitor ng PNP sa ilang probinsya sa Mindanao. Kabilang sa binabantayan ngayon ay ang Zamboanga Peninsula, Davao, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Ang mga naturang lugar ay posible umanong target ng gulo gaya na nangyari sa Marawi City. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, posible naman na samantalahin ng Pangulo na i-anunsyo ang extension ng martial law kasabay ng State of the Nation address nito sa July 24. Posible. Basta bago matapos ang 60 days, kinakailangan magkaroon na po ng desisyon sa ating mga otoridad. Sa July 22 mapapaso ang 60-day period ng martial law mula nang ideklara ito ni Pangulong Duterte noong May 23. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Bilang ng mga nasugatan sa malakas na lindol sa Leyte nadagdagan pa. Halaga ng pinsala umabot na sa mahigit 100 milyong piso. Health Department planong maglagay ng community kitchen sa evacuation centers. Publiko hinikayat na tumulong. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang ulat sa umano'y mga samahang ginagamit na front ng mga terorista. Kasunod ng impormasyong may nakapasok na Turkish terrorist sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinabibiripika na ng pamahalaan sa militar ang ipinahayag kamakailan ni Turkish Ambassador to the Philippines Esra Kankoror na may mga nakapasok ng Turkish terrorists sa bansa. Partikular na tinutukoy ang mga miyembro ng Fethullah Gulen Movement na nagpasimuno umano ng kudeta laban sa Turkish leader noong 1 taon. Ang naturang samahan ay sinasabing nagpapatakbo ng mga paaralan sa Turkey at sa iba pang panig ng mundo kabilang na umano sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posibleng nandito sa bansa ang naturang grupo base na rin sa mga natatanggap nilang report. Most likely dahil yun nga, lahat ng mga jihadist na gustong pumunta sa Syria at Iraq, wala man sila ibang approach kundi dumaan through Turkey. May mga advisory na naman yung mga ISIS leaders na you can go to Southern Philippines. Patuloy namang inaalam ng AFP kung may katotohanan ng impormasyong ito. I have to tell you with all honesty that we did not have as far as I was concerned. However, there was information available to our monitoring units of similar nature that they have been closely following and still determining if its veracity is true.
Tiniyak din ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na papapanaguti ng pamahalaan ang anumang samahan o organisasyong ginagamit bilang kasangkapan ng mga terorista at sumusuporta sa mga kriminal nitong gawain. Dati nang nabanggit ni Pangulong Duterte na may mga banyagang teroristang nakapasok sa bansa gamit ang mga lehitimong organisasyon. They were all around, including the Caucasian-looking guys. But in recent encounters, we have killed a lot of them. Sa kasalukuyan din, sinisikap ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa ibang bansa upang labanan ang banta ng terorismo na itinuturing ngayong global threat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tumaas pa ang bilang ng mga nasugatan sa nangyaring magnitude 6.5 na lindol sa Leyte noong isang linggo. Patay sa nagpapatuloy na assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa 351 na ang naitalang nasugatan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa nangyaring lindol sa Leyte noong July 6. Ito ay matapos na makuha ng ahensya ang datos sa mga individual na dinala sa mga private clinic. Bunsod nito, patuloy na pinag-iingat ng NDRRMC ang mga residente, lalo na't madalas pa rin ang aftershocks. Sa pinakahuling tala, umabot na ito sa 906 hanggang kaninang umaga. Napakahalaga po talaga na meron tayong paghahanda sa ating pamilya. Bagamat meron na, makikita natin halos 100 bawat araw ang aftershocks na inyong nararanasan. Patuloy maging kalmado pero alerto para sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Umabot na rin sa mahigit 107 milyong piso ang halaga ng pinsala at kasama sa mga naapektuhan ay ang 80 paaralan, 5 health facilities, 29 na public and government establishments, 2 commercial buildings. Nananatili naman sa 70 pamilya ang mga nasa evacuation centers na patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Ang mga ito ay mula sa Mount Banao, Provincial Road sa Lake Danao at Barangay Tungonan kung saan nakapagtala ng landslide. The local government is initiating an emergency shelter for them. Kasi hindi na natin, alam mo, yan ang panawagan naman natin sa ating mga kababayan, huwag na silang bumalik. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng local government units ang pagtatayo ng pansamantalang tirahan para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Aguinaldo. Dumalo ang ilang exporters sa isinagawang pre-bidding conference ng National Food Authority o NFA kaugnay ng aangkating bigas ng bansa. Tiniyak naman ng NFA na sapat pa rin ang kanilang supply sakaling magkaroon ng kalamidad sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Para sa 5 araw na lamang ng kabuuang konsumo ng bansa ang buffer stock o imbak na bigas ng National Food Authority. Subalit ayon sa NFA, nakahanda naman sila kung sakaling tamaan man ang kalamidad ang bansa. Umabot nila sa 1 milyong bag ng bigas ang nagamit noong 2013 kung kailan na nalasa ang bagyong Yolanda. Pero sa ngayon, may 3 milyong bag silang reserba para sa kalamidad. Nothing to worry because within 3 weeks period, darating na importation. Sa pre-bidding conference sa Quezon City ay ipinilawanag ng NFA sa mga exporter ang terms and conditions sa 250,000 metriko tonelada ng bigas na aangkatin ng bansa. Umabot na sa 11 bidder ang nagpakita ng interes na sumali sa bidding mula sa Thailand, Vietnam at Singapore. Karamihan ay mga pribadong kumpanya habang ang mula sa Vietnam naman ay sa gobyerno. Kasi kahit na kukunti na lang yung inventory ng NFA, marami pa namang household stocks at saka commercial stocks kaya hindi tumataas ang presyo, and that is a welcome news. Noong 2014 ay naging matagumpay ang isinagawang government to private importation scheme. Sinubukang muli ito noong 2015, subalit nauwi ito sa government to government dahil mas mahal ang alok na presyo ng mga pribadong kumpanya. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinalakay sa pulong ng matataas na opisyal ng Pilipinas at Lao ang pagpalakas ng ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa aspeto ng kalakalan, edukasyon at paglaban sa terorismo. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
Lumagda na sa isang Memorandum of Understanding kanina ang Commission on Higher Education sa counterpart nito sa Lao Government. Patungkol ito sa kooperasyon ng dalawang bansa sa edukasyon. Bahagi lamang ito sa ilang mga kasunduan na pinag-usapan sa Joint Commission for Bilateral Cooperation. Nabuo ang komisyong ito sa pamamagitan ng kasunduang nilagdaan noong 2008. Tinalakay din ng dalawang bansa ang usapin sa West Philippine Sea, terorismo at kung papaano mapalalakas ang ugnayan pagdating sa kalakalan. I do see a lot of potential between our two countries in terms of expanding our cooperation. And having these agreements and having the personal relationship will help our overseas workers there and will help also create new markets. Ang pagbisita ng Foreign Minister ng Laos sa Pilipinas ay bahagi ng pag-iikot nito sa ASEAN member state bilang bagong itinalagang opisyal ng naturang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Taguig City. Dalawang 2,789 na araw na po o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. COMELEC itutuloy na ang pag-iimprenta ng balota kahit wala pang desisyon ng Kongreso sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Dambuhalang vegetable salad bowl, ihahain ng mga taga-La Trinidad, Benguet. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang e-bike rider na naaksidente sa Bacolod City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Lane Moreno. Sugatan ng 39 anyos na si Godofredo Lucay-Lucay matapos maaksidente kaninang madaling araw. Lula ng electric bike ang biktima at kasama nito at binabagtas ang Corazon Aquino Drive sa Bacolod City nang bagain umano sila sa likuran ng isang scooter. Natumba ang kanilang e-bike habang mabilis namang umalis ang nakabanggang scooter. Nagkagasgas sa kamay, siko at paa si Lucay-Lucay pero wala namang tinamong pinsala ang angkas nito. Nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang kanyang mga sugat sa inihatid sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Natukoy na ng National Nutrition Council na maraming sanggol na nasa evacuation center sa Lanao del Norte ang kulang na sa nutrisyon. Ito ang balita ni Jackie Estacion. Nagsagawa ng nutritional screening ang National Nutrition Council 10 sa mga evacuee sa Lanao del Norte kamakailan. Kasunod dito ng pagkamatay ng 9 na buwang sanggol sa isang evacuation center sa Balui, Lanao del Norte dahil sa pulmonya at malnutrisyon noong July 1. Lumabas sa pagsusuri na 34 at 600 sanggol na may edad 6 hanggang 9 na buwan ay moderately or severely acute malnourished. What we found out is medyo marami tayong acutely malnourished na internally displaced from Marawi. 4 umano sa mga ito ay na-confine na at kasalukuyang ginagamot sa Gregorio T. Luke Memorial Hospital. Maliban sa mga sanggol, minomonitor din ng DOH Region 10 Nutrition Cluster ang mga bata at buntis. Tuloy-tuloy rin ang Infant and Young Child Feeding Program at pagbibigay ng micronutrient powder sa mga nagpapasusong ina. Sisimula na rin ngayong linggo ang egg feeding sa ilalim ng An Egg a Day is Okay program sa mga internally displaced persons sa evacuation centers at maging sa mga home-based IDPs. Wala ring patid ang pamimigay ng food packs na naglalaman ng bigas, delata, kape na may kasamang lutong gulay. We coordinate with the local nutrition committees. For example, sa Cagayan de Oro, nag-coordinate na kami with the City Nutrition Office. Bisitahin nyo yung mga evacuation centers and try to find out
meron ba tayong ma-identify na malnourished? Katulong ng NNC sa pagbibigay ng intervention sa mga malnourished IDPs mula Marawi ang iba't ibang ahensya tulad ng UNICEF, World Food Program, Help for Mindanao at Modern Nanays of Cagayan de Oro City. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Nanawagan ng Department of Health sa publiko na tumulong sa pagbibigay ng mga donasyon para sa community kitchen na ilalagay sa mga evacuation center sa Marawi City. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa loob ng 52 araw na armed conflict sa Mindanao, naging alternatibong pagkain na ng mga evacuee ang delata at noodles. Labis namang ikinababahala ito ng Department of Health, kaya hinimok nila ang publiko na tumulong sa pagbibigay ng mga donasyong pagkain na mailalagay nila sa mga community kitchen. Doon ihahanda ang mga lutong pagkain na ihahain sa mga nasa temporary shelters. Nauna nang ipinahayag ng DSWD na kung maaari beans o munggo, mga dried fish o tuyo ang ma-donate sa kanila. Nananawagan sa ating mga kababayan, baka gusto nyo kaming tulungan na maglagay tayo ng mga kitchens para maiba naman yung kinakain po nila sapagkat hindi na po biro na parating noodles, sardinas o kaya kung ano man dilata ang kinakain po nila. Nagpadala na rin ng nutritionist ang National Nutrition Council sa mga evacuation center upang matiyak na may sapat na nutrisyon sa kinakain ng displaced residents. Sa kasalukuyan, may 2 ng community kitchen sa Region 10 na inilagay ng grupong Modern Nanays ng Cagayan de Oro at ng The Momtrepreneur Incorporated. They are setting up the community kitchens. Kung meron man tayo mga canned goods, meron man tayo mga noodles doon, at least yung noodles hinahaluan po natin ng gulay. Nagpapaalala naman ang NNC sa mga nanay na nasa evacuation center na mahalagang maipagpatuloy nila ang breastfeeding para sa sapat na nutrisyon ng mga sanggol. We really would like to advocate for continuous breastfeeding kasi breast milk is still best for babies. From 0 birth up to 6 months, exclusive breastfeeding, and then continue breastfeeding until 2nd birthday ng bata. Umaasa ang DOH na hindi na magtatagal ang gulo sa Mindanao upang maiwasan din ang iba pang mga sakit na maaaring makuha ng mga evacuee doon dahil sa limitadong water supply at kakulangan sa nutrisyon ng mga pagkain. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr. bilang pinakabagong maestrado ng Korte Suprema. Pinalitan niya si Associate Justice Bienvenido Reyes Jr. na nagretiro noong July 6. Si Reyes ang ikatlong appointee ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Nagsilbi siya bilang presiding justice ng CA simula noong 2010. Hiniling naman ng 2 kongresista kay Pangulong Rodrigo Duterte na tutukan ang mga plano para sa ekonomiya ng bansa sa kanyang ikalawang taon sa pwesto. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Naging prioridad ng Duterte administration sa kanyang unang taon sa pwesto ang pagsugpo sa iligal na droga at sa pagpasok ng kanyang ikalawang taon, nais ng ilang mambabatas na pagtuunan naman ito ng pansin ang mga programa na magpapaangat sa ekonomiya ng bansa. Ako naniniwala ko sustain natin yung war on drugs, yung criminality, and corruption. Pero pagtuunan na rin natin ng pansin ng maigi yung ating anti-poverty program and economic ng ekonomiya ng ating bansa. Natutukan na niya economy kasi siyempre ang aayusin na natin dito yung mga sikmura ng ating mga kababayan. Ngayon, paano aayusin yan? Tinutulungan natin siya. Dagdag ni Congressman Eugene De Vera, ngayong naipasa na ng Kamara ang panukalang tax reform, dapat gawing prioridad na ito na maipasa rin sa Senado. Aniya makatutulong ito para makalikom ng pondo para sa anti-poverty programs ng pamahalaan. Umaasa naman si Congressman Anthony Bravo na maglalaan ng malaking budget sa mga programa para sa mga mahihirap. Samantala, patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng Kamara sa law enforcement agencies para sa seguridad na State of the Nation Address sa July 24. Ayon sa House Sergeant at Arms, limitado sa 1,500 seats lamang ang maibibigay sa mga bisita at tanging ang mga may invitation lamang ang papapasukin. Definitely, ang security measures na gagawin ngayon heightened not only because of the current ISIS local ISIS-backed na martial law in Mindanao,
But because sa marami nang nagawa ni Presidente, especially on the war on drugs and criminality, meron lang maraming nawala sa kanilang pera, tsaka mga tao, magbayad lang sila siguro. Baka may mga siraulo mag-volunteer para gumawa ng gulo. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isang dambuhalang vegetable salad bowl ang inihain kasabay ng selebrasyon ng pagkakatatag na industriya sa pagtatanim ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Pinilahan ng mga tao ang dambuhalang vegetable salad na tampok sa selebrasyon ng pagkakatatag ng La Trinidad Vegetable Trading Post. Aabot ng 20 by 30 feet ang veggie salad bowl na may bigat na 1.3 tonelada. Naglalaman ito ng 160 kilo ng romaine lettuce, carrots at pipino. May halo din itong kamatis, marble potato at pinagsamang alfalfa, broccoli, cauliflower at asukal. Ayon sa League of Associations of La Trinidad Trading Area Incorporated, kayang isilbi sa 2,000 hanggang 3,000 tao ang dambuhalang salad. Para i-promote din namin na marami tayong gulay at saka mas masarap yung gulay natin kaysa yung mga imported. And also to promote din yung tourism industry ng La Trinidad. 80 estudyante ng School of Knowledge and Development Academy La Trinidad Benguet ang nagtulong-tulong sa paggawa ng dambuhalang salad bowl. Ibang grupong tiga-balat, ibang grupong tiga-slice, iba rin po yung tiga-boil ng patatas. Mahigit 250,000 pesos naman ang ginastos para sa higanting salad bowl. Ayon kay Mayor Romeo Salda ng La Trinidad Benguet, ang aktibidad na ito ay paghahanda na rin sa susunod na taon para malagpasan ang Guinness World Record ng biggest vegetable salad. Ang Russia ang kasalukuyang record holder at aabot sa 2.2 tons ang bigat ng ginawa nilang veggie bowl. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue, La Trinidad Benguet. Isinusulong ng isang environmental watch group ang healthy at waste-free na mga pagkain para sa mga estudyante sa paaralan. Ito ang balita ni Leslie Lomboen. Nagsagawa ng cooking demo kahapon ang Eco Waste Coalition at mga guro sa Santo Cristo Elementary School. Ito ay bilang pagsuporta sa pulisiya at guidelines na inilabas ng Department of Education sa mga pagkain na tinuming ipagbibili sa mga eskwelahan. Tanging mga pagkaing nasa green category ang dapat laging available sa kantin. Ang mga nasa yellow category naman ay maaaring ihain ng 1 o 2 beses sa isang linggo, habang ang mga pagkaing nasa red category ay hindi inirerekomendang ipagbili. Ang Santo Cristo Elementary School ay isa sa mga sumusuporta sa layunin ng polisiya. Brown rice ang ipinagbibili nito sa kanilang kantin araw-araw. Bata pa lang dapat matuto na yung ating mga estudyante para dalhin nila yung paglaki. Magiging healthy na sila. Kasi po kung unhealthy ka, paano ka po makakapag-concentrate sa pag-aaral, tsaka po sa pag-review. Ayon naman sa Eco Waste Coalition, ang mga pagkaing nasa ilalim ng green category ay hindi lang masustansya, kundi iwas basura pa. Ito yung mga pagbagay na kinakain natin, naiiwasan natin yung mga wrappers, naiiwasan natin yung mga plastic, naiiwasan din natin yung mga paggamit ng straw sa inumin at iba pa. Leslie Longboman, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang negosyanteng Pinay sa Amerika ang nagsisilbi ngayong isang ehemplo sa mga batang kababaihan doon dahil sa kanyang sipag at pagtitiyaga. Ito ang balita ni Christy Rosasia. Bata pa lamang si Gandhi ay natutunan na niyang pangalagaan ang kanyang pangangatawan sa isang natural na paraan. Kaya naman isa na siya ngayong matagumpay na Oriental Medicine Practitioner sa California. I am a gemologist. Nag-artista din. I went to Going Bananas with sila Jay and Christopher. And also modeling under Boy Abunda, yung backroom modeling. Nag-cover din sa mga magazines. Lumaki sa isang simpleng pamumuhay, ngunit may mataas na pangarap. Ang tubong Cebu na si Gandhi ay may layong matulungan ang mga kapwa-tao, lalo na ang mga Pilipinong naninirahan sa Amerika. Healthy eating, healthy living, kasi I notice mga bata ngayon, they're so preoccupied with a lot of mga makeup, nasisira mga mukha, mga skin nila, and at the same time, you know, they're very into technologies, they're too busy spending a lot of time sa technologies.
I feel like this is my calling to share my gift of beauty the natural way, and then I would like to inspire, because what happened to me was very, very, very challenging. Not just being a mom, but a lot of stuff behind. Ang pagkakaroon ng tinatawag na glycogen storage disease, isang liver disorder, ang kanyang anak na lalaki ang nagudyok kay Gandhi upang pag-aralan ang palunas dito, kung kaya't isa na rin siyang talubhasa sa acupuncture. I was able to apply what I've learned in school to my son. Now he's much, much better, healthier than ever. And remember what the doctor told me many years ago, that the longest living of glycogen storage disease was 17 years old. And my son now is 24. Samantala, bilang pasasalamat ay nagsagawa ng isang proyekto si Gandhi na binubuo ng mga kabataang kababaihang tinawag na Calendar Girls, na may temang to inspire positive changes in the youth and families. I just want it to be simple and beautiful, and encourage these beautiful ladies that they're going to be the next one out there. And so at least I have something that I will leave behind. And so I decided to do this. Si Miss Gandhi Villarreal ay isang inspirasyon para sa mga kababayan natin na sa sikap at pagtsatsaga ay posibleng marating ang mga pangarap. Christy Rasasia, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. At yan ang ating health at entertainment news. Ako po si Joyce Balancio. Magandang gabi. Mayong gabi, aniya ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Bilang bigit sa gipatigayong earthquake drill ang kapin sa 2,000 ka mga estudyante sa La Verdad Christian School sa Apalit, Pampanga. Kini ang balita ni Leslie Widem. Nagsagawa ang La Verdad Christian School sa Apalit, Pampanga ng earthquake drill kaninang umaga. Nag-duck cover and hold ang mga mag-aaral bago lumabas ng main building papunta sa open field. Layunin ng pagsasanay na maturuan ang mga kabataan ng mga dapat gawin kapag tumama ang lindol. Para turuan ang bata na yung tamang paraan na kung sakali man may dumating na ganitong kalamidad, maiwasan yung sakuna na maaring maidulot nito. Umabot sa mahigit 2,000 estudyante ang nakilahok mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Mahalaga po na meron po tayong earthquake dito sa school. Para po handa pa sa maglindol. Karamihan sa mga nag-aaral sa La Verdad Christian School ay mga kabataan mula sa mga mahihirap na pamilya at itinaguyod ni na Brother Eli Soriano ng Members Church of God International at Kuya Daniel Rason ng UNTV. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Pampanga. Gipadayag sa Department of Energy nga kinahanglan na nga i-upgrade ang mga transmission lines sa Negros Island aron masulbad ang problema sa brownout. Kini ang balita ni Lane Moreno. Gintiguluhan nga renewable energy capital of the Philippines ang Negros Island region bangod madamo ini sang solar farms, biomass kag geothermal power plants. Oversupply man ang kuryente bangod nagalabot sa masobra 600 megawatt ang supply halin sa mga power plants, apang yara lang sa 300 megawatt ang energy power requirement sang isla. Apang nagaluntad man sa gihapon ng brownout diri bangod sa kakulangan sang transmission facilities. We want to resolve that, upgrade all the transmission lines to allow more RE plants to be built here in Negros. Suno sa Department of Energy, kinahanglan i-upgrade sang Energy Regulatory Commission ang mga transmission lines agud makaangkon sang buga nga supply sang kuryente sa bilog nga isla. Kapag walang sinag, walang kuryente, babagsak bigla. And therefore, we need to make sure we have the proper technology and infrastructure to absorb on and off these intermittent renewable energy. Sa subong manubo ang energy capacity sang transmission lines sa riyon gani hindi sinima transmit ang 600 megawatt. Target sa DOE nga mangin 100% renewable energy region ang Negros. Dako man ang mabulig sa 35% renewable energy target sa DOE sa bilog nga Pilipinas sa tuig 2030. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi.
At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.